Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na base sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan ukol sa mga aswang sa kulturang Pilipino. Bagamat may inspirasyon sa mga tunay na karanasan at lokal na paniniwala, ito ay hindi nilalayong magdulot ng takot, galit, o panghuhusga sa anumang grupo, tao, o paniniwala. Layunin ng kwentong ito na magbigay aliw, magpahayag ng kabayanihan, at magpanatili ng mayamang tradisyong oral ng mga Pilipino. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao, pangalan, o pangyayari ay hindi sinasadya. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, bago pa man maitala sa kasaysayan ang mga digmaan, pananakop, at relihiyon, may umiiral ng alamat, isang alamat na bulong lamang sa gabi. Lihim na isinasalaysay sa mga batang pasaway upang sila'y matutong matulog ng maaga, ang kwento ng mga aswang. Ayon sa matatandang kwento, may isang isla sa gitna ng karagatan sa Visayas na hindi basta-bastang natutuntunan. Tinatawag itong isla ng kadiliman, hindi ito makikita sa mapa, hindi rin napupuntahan ng ordinaryong tao. Dito umano nagsimula ang lahi ng mga aswang. Isa silang grupo ng nilalang na minsang tao, ngunit isinumpa ng mga diwata dahil sa kanilang kasakiman at paglabag sa batas ng kalikasan. Ayon sa alamat, may isang lalaking mangkukulam na ang pangalan ay Amarik. Isa siyang napakatalinong albularyo at tagapangalaga ng kabubatan. Ngunit dahil sa kanyang ambisyon na maging immortal at pinakamakapangyarihan, nagsimula siyang pumatay ng mga hayop at kalaunay ng tao upang gamitin ang kanilang mga bahagi sa kanyang mga orasyon. Ipinagbawal ito ng diwata ng kabubatan, si Diwata Linaw, ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, nilinlang pa ni Amarik ang diwata, inagaw ang kanyang puso, at ginamit iyon bilang sangkap ng immortalidad. Dahil dito, isinumpa siya. Hindi siya namatay, bagkus ang kanyang katawan ay tuluyang nagbago. Naging madilim ang kanyang balat, humaba ang kanyang mga kuko, luminaw ang kanyang paningin sa dilim, ngunit hindi na siya muling makalalapit sa liwanag ng araw. Naging unang aswang si Amarik. Hindi lang siya ang isinumpa. Lahat ng kanyang mga alagad na sumuporta sa kanya ay naging nilalang din ng dilim. Sila'y naging mga nilalang na may kakayahang mag-anyo bilang hayop, lumipad, at sumanib sa ibang katawan. Ngunit sa halip na itakwil siya ng mga tao, may ilan pang sumanib sa kanya, mga tao ring puno ng galit, inggit, at kasakiman. Doon nagsimulang lumawak ang lahi ng mga aswang. Mabilis lumaganap ang alamat sa iba't ibang bahagi ng Visayas, Capiz, Antique, Iloilo. Hanggang ngayon, sinasabing ang lahi ng mga aswang ay nagtatago sa mga baryo, nagpapanggap na karaniwang tao, tahimik ngunit mapanganib. Hindi sila basta-basta nahuhuli. May ilan na naging parte na ng lipunan, nagtatrabaho, may pamilya, ngunit sa dilim ay nagbabalat kayo. Sa kabilang banda, may ilan ring bantay, mga pinili ng kapalaran upang panatilihing balanse ang mundo. Hindi sila pari, hindi sila albularyo, sila'y mga ordinaryong tao na may espesyal na kapangyarihan o misyon. Isa sa kanila ang susunod nating makikilala, si Clara. Ngunit bago natin siya pag-usapan, mahalagang tandaan, ang labanang ito ay matagal na, isang digmaan ng liwanag at dilim na nananatiling buhay hanggang ngayon. At sa bawat aswang na nabubuo, may isang tao ring itinatadhana upang tumapos sa kanila. Sa gitna ng Baryosta, Clara, may isang babae na kilala sa maraming pangalan, Lasengga ng Gabi, Aling Clara, babaeng palaban, at ang pinakakilalang bansag, babaeng tumador. Ngunit sa likod ng kanyang pamumuhay na tila walang direksyon, may lihim siyang itinatago na siya ring magliligtas sa buong bayan. Ang panlabas na anyo si Clara ay nasa edad 38, ngunit tila mas bata ang kanyang itsura. Kayumanggi ang balat, palaging nakasuot ng lumang jacket, at bitbit ang isang maliit na bote ng lambanog. Ang kanyang buhok ay maiksi, laging magulo, at ang kanyang mga mata, palaging mapanuri, tila laging nagmamatsyag. Madalas siyang makita sa gilid ng kalsada, umiinom mag-isa, pinagtatawanan ng mga tambay, pinandidirihan ng ilan. Para sa karamihan, isa siyang isayad, o babaeng wala ng pag-asa sa buhay. Ngunit ang totoo, si Clara ay hindi basta lasengga. May dahilan ang kanyang pag-inom, at ito'y hindi dahil sa bisyo, ito'y isang ritual, isang paraan upang gisingin ang isang kapangyarihang matagal nang tinatago sa loob niya. Ang lihim na sugat noong siya ay 16 na taong gulang, nangyari ang hindi malilimutang gabi. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, bumisita sila ng kanyang mga magulang sa kanilang tiyahin sa kabilang baryo. Ngunit sa gitna ng biyahe pauwi, hinarang sila ng mga nilalang na tila hindi tao, mahaba ang kuko, mapuputi ang mata, at may mga pakpak na parang paniki. Pinilit silang hilain sa masukal na parte ng kabubatan.
Doon siya kinagat sa balikat ng isa sa mga nilalang, isang tiktik na aswang. Nakita niyang kinain ng mga ito ang kanyang ama habang ang kanyang ina ay pilit na ipinagtatanggol siya gamit ang isang kutsilyong may ukit. Sa dulo ng gabing iyon, siya lang ang natira. Walang makapagsabi kung paano siya nakaligtas. Ayon sa mga otoridad, nawalan siya ng malay at natagpuan sa tabi ng ilog, may sugat sa balikat at dugo sa kanyang bibig. Mula noon, hindi na siya naging pareho. Tuwing kabilugan ng buwan, nakakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan. Parang may sumusulpot na ingay sa kanyang tainga. Ngunit tuwing siya ay nakakainom, lalo na ng matapang na alak, nawawala ang ingay at lumalakas ang kanyang pakiramdam. Nakakaramdam siya ng pag-angat, lakas, at kalinawan sa isip. Doon niya naunawaan, hindi siya ordinaryo. Pagbangon mula sa trahedya matapos ang insidenteng iyon, pinalaki siya ng kanyang lola na si Lola Delay. Isa itong matandang hilot at may kaalaman sa lumang paniniwala. Hindi man tuwirang sinasabi ng matanda, alam ni Clara na may koneksyon ang kanyang pamilya sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Hindi mo yan nakuha sa aksidente lang, sabi ng kanyang lola minsan habang nililinis ang sugat niya. Pinili ka ng tadhana. Baka dahil sa dugo ng nanay mo. Baka dahil sa alak ng diwata. Sa bawat pag-inom niya ng alak, dahan-dahang bumabalik ang kanyang alaala. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, may hawak na basong may gintong likido, binubulungan siya habang siya ay sanggol pa. At sa bawat pag-atake ng mga aswang sa baryo, napapansin niyang siya ang unang nakakaramdam. Bago pa man maramdaman ng iba, nakikita niya na ang anino sa bubungan, ang amoy ng bulok na dugo, ang huni ng tiktik sa kadiliman. Ang buhay sa baryo mula sa pananaw ng iba, si Clara ay isang pabigat. Hindi nagtatrabaho, walang asawa, at palaging nasa kanto. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, siya ang palihim na nagbabantay sa baryo. Tuwing gabi, siya ay umiikot, nag-aabang, nagmamasid. Kapag may nararamdamang kakaiba, inilalagay niya sa harap ng mga bahay ang lumang asin, durog na bawang, at itim na kandila. Nang minsang may batang nawawala, siya ang unang nagbigay ng direksyon kung saan ito hahanapin. Nang may mamatay na baboy sa loob ng kulungan na walang bakas ng sugat, siya ang unang nagsabi, may aswang sa likod ng gubat. Hindi siya pinapaniwalaan ng karamihan. Ngunit ang mga matatanda sa baryo, mga taong nakaranas ng parehong kababalaghan noon, ay unti-unting nagsimulang tumingin kay Clara bilang isang tagapagbantay. Isang babaeng kahit laging amoy alak, ay laging handang makipaglaban para sa kanila. Ang panibagong panaginip sa mga huling buwan bago dumating ang pinakamalaking digmaan, nagsimula na siyang magkaroon ng mga panaginip, kakaibang panaginip kung saan siya'y nilalabanan ng isang babaeng may mga matang pula at buhok na mahaba. Sa panaginip may tinig na nagsasabing, ikaw ang susunod. Ikaw ang magtatapos sa sumpa. Hindi niya alam kung sino ang babae, ngunit sa bawat panaginip, unti-unti niyang nararamdaman na palapit ng palapit ang panganib. Isang matinding labanan. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang ihanda ang sarili, katawan, isip at kaluluwa. Ang simula ng pakikibaka si Clara ay hindi bayani sa mata ng karamihan. Ngunit sa kanyang mga mata, sa kanyang pakiramdam, at sa kanyang kaluluwa, siya ang nilikha upang maging sandata laban sa kadiliman. Ang alak ay hindi kanyang kahinaan. Ito ang kanyang sandata. Sa bawat lagok, lumalalim ang kanyang koneksyon sa diwa ng kanyang ina, sa dugo ng kanyang angkan, at sa lihim na panawagan ng mga nilalang ng liwanag. Baryosta. Clara, isang payapang pamayanang tila nakalilimot sa takot ng gabi. Tahimik, magiliw ang mga tao, at laging bukas ang mga pintuan tuwing hapon. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isang anino ang unti-unting gumagapang. At sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimula ang hindi inaasahang bangungot. Misteryosong pagkawala nagsimula ang lahat sa simpleng pagkawala ng isang bata, si John John, 5 taong gulang, apo ni Mang Isko na nagtitinda ng saging sa palengke. Ayon sa ulat, huli siyang nakitang naglalaro sa likod ng bahay malapit sa kakahuyan. Noong una, inakala ng mga tao na baka naligaw lang. Ngunit nang lumipas ang 3 araw at hindi pa rin siya natagpuan, nagsimula ng kumalat ang takot. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Isko, nakakita siya ng bakas ng maliit na paa sa putik, pero hindi pa palayo, palapit sa loob ng gubat. Katabi nito ay mas malalaking yapak, tila hindi pangkaraniwan ang hugis, malalalim, at parang may mahahabang kuko.
Ang katahimikan bago ang sigwa habang naghahanap ang mga tao kay John John, ilang kakaibang pangyayari ang nagsimulang maranasan ng mga residente. May mga alagang manok na kinakaladkad sa gabi, iniwang butot balat. Isang inahing baboy ang natagpuang walang laman loob, ngunit walang bakas ng dugo sa paligid. May mga nagsasabing may naririnig silang tik-tik tuwing hating gabi, isang tunog na papalapit ng papalapit, ngunit sa totoo ay galing sa malayo. Ang mga bubong ng bahay ay tila may naglalakad sa itaas, pero tuwing sisilip wala naman. Sa panahong ito, si Clara ay tila mas tahimik, ngunit mas alerto. Palaging may dalang kutsilyong may ukit sa hawakan, isang sinaunang armas na minana pa sa kanyang lola. Ipinahid niya rito ang pinaghalong alak, langis ng nyog, at durog na ugat ng aswete, sangkap na ayon sa babaylan, ay nakapagpapatunaw ng balat ng nilalang ng dilim. Ang gabing dumilim ang lahat isang gabi, habang binabantayan ni Clara ang paligid, may sumigaw mula sa kabilang baryo, si Aling Inday, umiiyak, nanginginig. Ayon sa kanya, nakita niyang may aninong lumilipad sa kisam, at maya-maya ay nawala na ang kanyang anak na si Lira. Duguan ang bintana, at may isang salita na nakasulat sa dingding gamit ang dugo, simula pa lang ito. Agad tumakbo si Clara sa bahay ni Aling Inday. Habang iniimbestigahan niya ang paligid, nakaramdam siya ng kakaibang lamig, isang lamig na hindi galing sa hangin, kundi sa presensya ng isang bagay. Biglang may narinig siyang tunog mula sa kisam, klik-klik-klik, inangat niya ang kanyang kutsilyo, hinigpitan ang hawak sa bote ng lambanog sa kanyang bulsa, at sumigaw, lumalaban ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Mula sa dilim, isang peres ng puting mata ang lumitaw. Isang nilalang na may pakpak, nakalambitin sa kisam na parang paniki. Hinagis ni Clara ang bote ng alak sa nilalang, nabasag ito sa sahig, at sa halimuyak ng espiritu ng lambanog, nagsimulang umatras ang aswang. Sinundan ito ni Clara, inundayan ng saksak sa tagiliran, at napasigaw ang nilalang bago ito lumipad papalayo sa dilim. Takot sa baryo mula noong gabi na yon, hindi na bumalik sa normal ang baryo. Bawal na magbukas ng bintana sa gabi. Lahat ng bata ay pinagbawalang lumabas. May mga nagsabing gusto na nilang lumipat ng tirahan. Ngunit si Clara, lalo lamang tumibay ang loob. Nagsimula siyang maglibot gabi-gabi, dala ang kutsilyo at ilang bote ng lambanog na may halong banayad na orasyon. Sa bawat pintuan, nag-iwan siya ng asin, bawang, at tinik ng isda, mga gamit na ayon sa matanda, ay nakapagtataboy ng masasamang nilalang. Ngunit alam niyang hindi sapat ang depensa. Ang aswang ay hindi na lamang naghahanap ng pagkain, naghahanap na ito ng kalaban. Ang pagtutok kay Clara sa mga susunod na gabi, napansin ni Clara na tila siya ay sinusundan. Ang mga anino sa gabi, mga mata sa likod ng bintana, mga yapak sa kanyang bakuran. May mga panaginip siyang paulit-ulit, isang aswang na babae, nakaputi, may pulang mata, nagsasabing, bumalik ka sa amin. Hindi ka nila naiintindihan. Isa ka sa amin. Nagsimula siyang magduda. Isa ba siyang aswang? Isa ba siyang kalahating tao? Ngunit sa tuwing inom siya, nagiging malinaw ang lahat. Nararamdaman niyang ang alak ang kanyang pananggalang, ito ang humahadlang sa paglitaw ng masamang dugo sa kanyang loob. Ang simula ng tunay na laban isang hating gabi, isang pangkat ng mga nilalang ang umatake sa baryo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 5. Lumipad sila mula sa gubat, sumugod sa mga bahay, sinira ang mga bubong. Mabilis ang kilos nila, walang ingay, at walang awang sumunggab sa mga tao. Ngunit si Clara handa na. Tinawag niya ang ilang taong naniniwala sa kanya, sina Mang Edward, isang retiradong sundalo, Aling Deli, isang dating albularyo, at si Bino, ang may-ari ng patahian na may lihim palang lakas. Gumawa sila ng barikada sa gitna ng baryo. Nagsindi ng mga apoy gamit ang langis ng nyog at buho. Itinaas ni Clara ang kanyang kutsilyo, sabay inom ng isang buong bote ng lambanog, diretsyo, walang patid. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sumugod siya sa kabubatan, kasunod ang kanyang mga kakampi. Ang digmaan ay nagsimula na. Sa gabi ng pinakamatinding pag-atake sa Baryosta. Clara, sa gitna ng hiyawan, apoy, at kadiliman, isang figura ang bumangon sa gitna ng takot, si Clara. Hindi siya isang sundalo, hindi siya pari, hindi rin siya babaylan, ngunit siya ay may daladalang armas na mas matindi kaysa espada, tapang at alak. Ang panibagong Clara matapos inumin ang isang buong bote ng lambanog, nakaramdam si Clara ng kakaibang init sa kanyang tiyan, parang apoy na kumalat sa kanyang mga ugat. Ang kanyang pandinig ay luminaw, naririnig niya ang yabag ng bawat nilalang sa dilim.
Ang kanyang paningin ay tumalim, ang mga aninong kayang magtago sa mata ng ordinaryong tao ay parabang lumilitaw sa kanyang harapan. Hindi ito basta lasing. Hindi ito basta tapang. Ito'y isang pagbubukas ng natutulog na kapangyarihan sa loob niya, isang lakas na minana sa kanyang ina, pinagtibay ng dugo, gising sa pamamagitan ng alak. Ang unang kalaban habang ang ibang mga residente ng baryo ay nakatago sa loob ng bahay, si Clara ay sumugod sa kakahuyan sa silangang bahagi, kung saan nakita ang aninong lumilipad. Paglapit niya sa isang puno ng balete, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng dilim, isang nilalang na may itim na balat, mahaba ang kuko, at pulang mata ang bumaba mula sa sanga. Ito'y isang tiktik, kilala sa kanilang matulis na dila na kayang sumipsip ng laman mula sa malayo. Sumigaw ito ng isang malutong na huni, taaga ah. Pero bago pa ito makalapit, hinagis ni Clara ang maliit na bote ng sukat asin na nakatago sa kanyang bulsa. Tumama ito sa mukha ng nilalang at sumigaw ito sa sakit. Mabilis na sumugod si Clara, inundayan ng sunod-sunod na saksak gamit ang kutsilyong may ukit, at sa huling tusok, tumama siya sa leg ng tiktik. Sa bawat patak ng dugo ng nilalang, tila may umuugong sa paligid, mga huni, mga sigaw, mga nilalang na nagagalit. Ngunit sa isip ni Clara, iisa lang ang sigaw, tapusin mo sila. Kalaban sa dilim habang patuloy na nakikipaglaban ang kanyang mga kasama sa baryo, si Clara ay humarap sa isa pang halimaw, isang sigbin, mababa ngunit matipuno, mabilis kumilos, may balat na parang buwaya, at amoy asupre. Tumalon ito sa kanyang likod, kinagat ang kanyang balikat, ang parehong balikat na may lumang peklat. Saglit siyang napayuko, ngunit hindi siya bumagsak. Bagkus, lalo siyang nagalit. Hinampas niya ito ng bote ng alak, binasag ito sa ulo ng nilalang, sabay sinaksak gamit ang pinatulis na tansan na itinago niya sa tali ng kanyang bewang. Sa ikatlong saksak, bumagsak ang sigbin, nangingisay. Humihingal si Clara, nanginginig. Ngunit sa halip na umatras, ngumiti siya. Ganito pala ang tunay na pakiramdam ng galit. At ng kapangyarihan. Ang lakas sa likod ng alak habang nagpapatuloy ang labanan, dahan-dahang naunawaan ni Clara na ang lasing niya ay hindi tulad ng lasing ng ordinaryong tao. Sa bawat lagok, parang bumubukas ang isang bahagi ng kanyang diwa, isang kasaysayang hindi niya maalala noong una, ngunit ngayoy unti-unting bumabalik. Naaalala niya ang kanyang ina, nakasuot ng pulang damit, may hawak na mahiwagang baso, binubulungan siya habang siya ay sanggol pa. Kapag dumating ang dilim, anak, huwag mong katakutan ang sarili mo. Yakapin mo ito. Sapagkat ikaw ang apoy sa gabi. Ang alak ay hindi lang pampalakas ng loob. Ito'y panawagan, isang ritual ng pagkonekta sa kanyang pinagmulan. Ang paghaharap kay matandang anino, habang sumusugod pa siya, isang matandang lalaki ang lumitaw sa kanyang daraanan. Payat, halos butot balat, ngunit may mga matang parang bangkay, wala sa hulog, ngunit nangungusap. Clara, sabi nito sa boses na paos, huwag mong ipagpilitan ang laban na hindi mo lubos na nauunawaan. Isa ka sa amin. Napahinto si Clara. Ano nung sinabi mo? May dugo ka naming dumadaloy sa katawan mo. Papatayin mo ba kami o ang sarili mo rin? Sandaling katahimikan. Ngunit sa puso ni Clara, malinaw ang sagot. Hinugot niya ang huling bote ng alak, ininom ito ng diretsyo, at sinabing, kung may dugo man ako ng halimaw, mas matimbang ang dugo ng aking ina. At hindi ako papayag na manaig ang dilim. Isang iglap lang, sinaksak niya sa dibdib ang matanda. Sa halip na sumigaw, ngumiti ito. Simula pa lang ito, sabi nito bago matunaw sa lupa. Ang baryong nagising kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Maraming bahay ang sira, may ilang hayop ang patay, at may mga nawawalang ari-arian. Ngunit wala nang bagong batang nawawala. Tumigil ang mga yapak sa bubungan. Tumahimik ang gabi. Nang tanungin si Clara ng mga tao kung anong nangyari, tumawa lang siya, sabay sabing, uminom lang ako ng konti. Gabi ng mga multo eh. Hindi lahat naniwala. Ngunit mula noon, nag-iba ang tingin sa kanya. Sa mga mata ng bata, siya'y isang tagapagligtas. Sa mga matatanda, siya'y tagapagmana ng mga sinaunang paniniwala. At sa kanyang sarili, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaking digmaan. Hindi lubos na maunawaan ni Clara kung bakit tuwing siya'y lasing, lalo siyang lumalakas. Mas matalas ang kanyang pakiramdam, mas mabilis siyang kumilos, at kaya niyang lumaban sa mga aswang na ni minsan ay hindi niya kayang harapin sa normal niyang estado. Para bang ang espiritu ng lakas ay dumadaloy lamang kapag may alak sa kanyang katawan.
Ngunit isang araw, sa ilalim ng araw ng umaga at sa katahimikan ng kanyang lumang bahay, natuklasan niya ang katotohanan sa likod ng kanyang pagiging tomador. Ang lihim ng kanyang ina habang nililinis ni Clara ang lumang bowl ng kanyang yumaong lola, may nakita siyang nakatiklop na piraso ng pulang tela. Nakaipit sa loob ang isang liham, sulat kamay, may luma at halos kupas na tinta. Ang sulat ay galing sa kanyang ina na matagal na niyang inakalang isang simpleng guro sa baryo. Anak, kung nababasa mo na ito, malamang ay dumaan ka na sa mga panaginip, sa sakit, at sa apoy ng dugo. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi ang totoo. Ngunit oras na malaman mong hindi ka ordinaryong bata, napaupo si Clara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang natitirang bahagi ng sulat. Ako ay isang tagapagmana ng dugo ng apoy, isang lahi ng mga babaeng itinalaga upang bantayan ang mundo laban sa nilalang ng dilim. Isang babaylan ng aking ina, at pinamana niya sa akin ang kaalaman at kapangyarihan upang labanan ang mga nilalang gaya ng tiktik, sigbin, at wakwak. Ngunit ako'y nabigo, anak. Ako ay nabihag at nilaso ng kadiliman. Kaya't ikaw ang aking huling pag-asa, ang alak na hindi karaniwan ayon sa sulat, si Clara ay pinainom ng isang ritual na alak noong siya ay sanggol pa. Ito ay pinaghalong lambanog, dugo ng bayawak, ihi ng agila, at abo ng sagradong punong kahoy na tinatawag na biniklad. Ang inumin na ito ay tinatawag na alak ng diwang bantay, isang sinaunang reseta ng mga babaylan upang gisingin ang espiritual na lakas ng isang tagapagtanggol. Hindi lahat ng bata ay kayang tanggapin ang espiritu ng alak. Karamihan ay namamatay sa sakit, habang ang iba na may nawawala sa sarili. Ngunit si Clara ay hindi lang nakaligtas, tumibay siya. Ipinanganak siyang may lakas, ngunit kailangang painumin upang tuluyang magising. Pagdududa at galit pagkatapos basahin ang liham, lumabas si Clara ng bahay at tumungo sa balon. Umupo siya sa tabi nito at tumitig sa tubig. Sa loob ng kanyang puso, nagsimulang bumalot ang tanong, bakit ako? Bakit hindi sinabi sa akin ng lola? Bakit kailangan kong danasin lahat ito? Pakiramdam niya ay niloko siya ng mundo, ginawa siyang tagapagdala ng isang sumpa, isang tungkulin na hindi niya pinili. Pero habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa tubig, naalala niya ang mga batang nailigtas niya. Naalala niya ang mga gabi na siya lang ang tumindig sa gitna ng takot. At sa wakas, tinanggap niya ang totoo, ako ay nilikha hindi upang magreklamo. Ako ay isinilang upang lumaban. Ang pagkumpirma ni Lola Deli ilang araw matapos ang pagkakatuklas niya ng liham, kinausap niya si Lola Deli. Matanda na ito, nanginginig na ang mga kamay, ngunit malinaw pa rin ang alaala. Totoo ang lahat ng nasa sulat ng nanay mo, sabi ni Lola Deli. Ginawa ko rin ang ritual. Hindi ko alam kung mabubuhay ka. Ilang araw kang nilagnat, nangingisay, umiiyak. Pero nang dumilat ka umiti ka sa akin. Para kang apoy, anak. Para kang sinagsagitna ng gabi. Niyakap siya ng matanda, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang bigat ng responsibilidad na ipinamana sa kanya, ngunit ngayon, buo na ang loob niya. Ang alak bilang katalista mula noon, nagsimula siyang mag-eksperimento sa kanyang mga iniinom. Natuklasan niyang ang purong lambanog ay nagpapalakas ng kanyang reflexes, habang ang tubong may halong abo ng biniklad ay nagpapalinaw ng kanyang paningin sa dilim. May mga espesyal na timpla siyang ginawa, lakas inom, para sa lakas ng braso, alak ng pakiramdam, nagpapatalas ng pandinig at amoy, dugong pula, timplang may bawang, pulang luya, at aswete. Epektibo laban sa tiktik bawat bote ay naging bahagi ng kanyang arsenal. At sa bawat laban, natutunan niyang ang alak ay hindi lang kanyang depensa, ito ay tulay sa pagitan ng kanyang katawang lupa at espiritual na misyon. Ang simula ng panibagong layunin ngayon na malinaw na sa kanya ang dahilan kung bakit siya ay babaeng tomador, nagdesisyon siyang hindi na lang basta mag-isa. Kailangan niya ng alyado. Kailangan niyang ihanda ang buong baryo. Kailangan niyang paghandaan ang muling pagbabalik ng mga nilalang ng dilim. Kung ako ay tagapagmana ng diwang bantay, dapat hindi ako natatapos sa pag-inom lang. Kailangan kong bumuo ng sandatahan. At dito magsisimula ang susunod na yugto ng kanyang kwento, ang pagtitipon ng mga kakampi, ang paghahasa ng mga armas, at ang paglikha ng isang bagong puwersa laban sa kadiliman. Sa mga sumunod na araw matapos matuklasan ni Clara ang lihim ng kanyang pinanggalingan, isang bagong layunin ang nabuo sa kanyang isipan, hindi sapat na siya lang ang lumalaban. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi na lamang ilan. Mas marami pa silang darating at mas matitindi. At sa isang labang tulad nito,
hindi sapat ang lakas ng isang tao lang, kahit pa ito'y tagapagmana ng diwang bantay. Kailangan niyang bumuo ng grupo. Isang alyansa ng mga taong may tapang, karanasan, at paniniwala. At doon nagsimula ang paghahanap ni Clara sa mga magiging kasangga niya sa digmaan. Mang Edward, ang hunter ng dilim unang nilapitan ni Clara ay si Mang Edward, isang retiradong sundalo na kilala sa baryo bilang tahimik at may pagka-estrikto. May malaking pilat ito sa mukha at madalas na nagsusunog ng insenso sa kanyang bakuran. Marami ang nagsasabing may sayad na ito dahil madalas itong nag-iisa at naglalagay ng asin sa paligid ng bahay kahit walang ulan. Pero si Clara, alam ang totoo. Noong kabataan ni Mang Edward, minsan na itong naging hunter ng mga engkanto at aswang sa bundok ng Antique. Isa siya sa mga huling kasapi ng si Bantay Tikbalang, isang lihim na grupo ng mga sundalong tagabantay sa supernatural. Nang banggitin ni Clara ang salitang tik-tik, hindi kumurap si Mang Edward. Sa halip, tumango ito at binuksan ang isang lumang bowl na naglalaman ng balang gawa sa asin at sagradong kahoy tungkod na may palamuti ng tigre, lumang amuleto mula pa sa katipunan. Matagal na akong naghihintay ng panawagan, ani ni Mang Edward. Kung ikaw ang huling bantay ng apoy, ako ang magiging tabak sa iyong tabi. Sister Lourdes, ang exorcist ng kabundukan sumunod, nilapitan ni Clara si Sister Lourdes, isang madre na dating kilala bilang La Hermana del Silencio. Siya ay isang dating exorcist na naglakbay sa iba't ibang lugar upang labanan ang masasamang espiritu. Ngunit sa isang misyon sa Mindoro, nasawi ang kanyang buong grupo sa kamay ng isang aswang na may kakayahang sumanib sa katawan ng pari. Simula noon, tumahimik siya, lumipat sa Sta. Clara, at namuhay bilang guro ng Biblia. Sa unang tingin, si Sister Lourdes ay mahinhin at tahimik, pero nang ipakita ni Clara ang kanyang ritual na alak at ang sugat sa balikat, tila bumalik ang apoy sa kanyang mga mata. Ang digmaan ay hindi natatapos sa dasal lang. Minsan, kailangan ng apoy upang sunugin ang kadiliman. Si Sister Lourdes ay may bitbit na sinaunang krus na gawa sa Molav at may taglay na orasyon ng mga sinaunang albularyo. Marami na siyang nalalaman sa mga pananggalang, ritual ng pagtawid, at panawagan sa mga espiritual na tagapagtanggol. Bino, ang tikbalang na nagbagong buhay, ang huling miyembrong pinakakakaiba sa lahat ay si Bino, isang tahimik at simpleng lalaki na nagtatrabaho sa patahian sa baryo. Hindi siya kilala sa maraming salita, ngunit malakas ang katawan at mabilis tumakbo. Palaging nakayuko at bihirang ngumiti. Isang gabi, habang si Clara ay nag-ikot sa kakahuyan, nakita niya si Bino na tila may nilalabanan sa sarili. Nakita niya kung paanong unti-unting humaba ang liig nito, nanigas ang katawan, at tila may anyong hayop na lumalabas sa kanya. Isa siyang tikbalang, kalahating tao, kalahating nilalang. Ngunit bago siya umatake, nagdasal si Bino at hinampas ang sarili gamit ang sinturon na gawa sa balahibo ng kabayo. Binalik niya ang kanyang sarili sa anyong tao. Lumapit si Clara sa kanya. Hindi lahat ng nilalang ay masama, hindi ba? Tumango si Bino. At hindi lahat ng tao ay marunong lumaban, sagot nito. Kaya narito ako. Bagamat dating nilalang ng dilim, si Bino ay pumili ng daang tuwid. Naglakbay siya upang hanapin ang kanyang kaluluwa, at ngayoy handang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Ang pagsasanay ng Bantay Gabi, sa pagsama-sama ng apat, na buo ang grupo, Bantay Gabi nagpasya silang mag-ensayo sa abandonadong kampo sa likod ng gubat. Doon, nagsimula ang matinding pagsasanay. Si Clara ang nagsanay ng labanan gamit ang kutsilyo, alak, at espiritu. Si Mang Edward ang nagbigay ng taktikang militar at trap setting. Si Sister Lourdes ang nagturo ng espiritual na proteksyon at dasal. Si Bino ang naging taga-scout at nagbigay ng kaalaman sa kilos ng mga nilalang ng dilim bawat gabi. Pinapanday nila ang kanilang armas, taktika, at tiwala sa isa't isa. At habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang koneksyon nila bilang isang pamilya. Unang misyon ng grupo, ang kanilang unang opisyal na misyon, ay ang paghanap sa pugad ng mga aswang na nangunguha ng sanggol sa kabilang baryo. Ayon sa impormasyon ni Bino, may isang pangkating aswang sa ilalim ng isang kuweba na tinatawag na butas ng araw dahil walang sinag ng liwanag ang pumapasok dito. Pinamunuan ni Clara ang operasyon. Sa loob ng kuweba, nakita nila ang mga aswang na natutulog sa kisame, nakasabit tulad ng paniki. Dahan-dahan silang lumapit, at sa hudyat ni Sister Lourdes, sinindihan nila ang sigarilyong langis, isang sagradong usok na gawa sa pinatuyong dahon ng kamangyan, banaba, at biniklad. Nagising ang mga nilalang. Isang laban na parang laban ng impyerno ang sumiklab.
Si Clara, sa ilalim ng epekto ng timplang dugong pula, ay sumugod at isa-isang inupakan ang mga halimaw. Sa dulo ng operasyon, 7 aswang ang napuksa. Isa ang nakatakas, isang babae, matangkad, may pulang mata, at may hawak na sandatang tila bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya lumaban. Tumitig lamang siya kay Clara at sinabing, malapit na tayong magkita ng lubusan, tagapagmana ng apoy. Ang alyansa ay buo na sa muling pagsikat ng araw, bumalik sa baryo ang grupo. Hindi alam ng karamihan ang nangyari, ngunit unti-unting kumalat ang balita, may grupo na raw ng mga tagapagligtas. Mga anino sa gabi na handang lumaban para sa liwanag. At sa puso ni Clara, buo ang paniniwala, ito na ang simula ng tunay na paglaban. Hindi na ako mag-isa. Kami ay bantay gabi. At hindi kami titigil hanggat may halimaw na gumagala sa dilim. Matapos mabuo ang alyansa ng bantay gabi, hindi na muling naging tahimik ang STA. Clara. Gabing-gabi, sa mga sulok ng kagubatan at likod ng mga bakod, may mga sigalot na hindi naabot ng karaniwang pandinig. Ang mga aswang, na dati paunti-unti ang galaw, ngayon ay tila naghahanda na rin. Dahil sa bawat halimaw na pinapatay ng bantay gabi, mas malalakas at mas tusong nilalang ang sumusunod. Sa gitna ng tumitinding tensyon, isang pangalan ang paulit-ulit na naririnig sa panaginip ni Clara, sa bulong ng hangin, at sa mga huling salita ng mga aswang bago mamatay, Inang Ira. Paglitaw ng pinuno ng kadiliman si Inang Ira ay hindi karaniwang aswang. Isa siyang dugo ng kalapating itim, isang itinalagang pinuno ng matandang linya ng mga aswang na may dugong maharlika at direktang inapo ni Amarik, ang unang nilalang na isinumpa. Siya ay may kakayahang magbago ng anyo, bumasa ng isip, at tumawid sa pagitan ng realidad at bangungot. Ayon kay Bino, sa mitolohiya ng mga nilalang ng dilim, si Inang Ira ay ang ina ng pagtubos, ang inaasahang magbubuo muli sa pira-pirasong lahi ng aswang upang muling sakupin ang mga baryo, bayan, at kalaunan ang buong mundo ng tao. Ang unang babala isang gabi, habang nagbabantay si Clara sa harap ng lumang simbahan, may dumating na sanggol na iniwang nakabalot sa tela. Sa kanyang dibdib ay may nakaukit na simbolo, 3 tuldok na pabilog, parang mata. Sa tabi ng sanggol ay isang sulat, ito ang bunga ng gabi. Wala kaming awang ibibigay sa mga pumapatay sa aming lahi. Babalikan ka namin, Clara. Inang Ira, ilang minuto lamang pagkatapos basahin ang sulat, biglang nagliyab ang lumang post ng simbahan. Mula sa apoy, nakita ni Clara ang isang aninong lumilipad, may buhok na humahaba, at mga matang tila sinunog ng dilim. Pagpaplano ng digmaan nagtipon ang buong bantay gabi sa ilalim ng punong saging sa gitna ng kagubatan. Gamit ang mapa at kwento ni Bino, nalaman nila ang pinaghihinalaang taguan ni Inang Ira, kuweba ng limot, isang poke na sinasabing naglalaho sa mapa kapag pinipilit hanapin, ngunit lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan. Nagpasya silang umatake bago pa makumpleto ni Ira ang ritual ng pagbabalik, isang sinaunang seremonya kung saan maaaring gisingin ang pinakamatandang nilalang ng dilim, si Amarik mismo. Sa loob ng 2 linggo, naghanda sila. Nag-ipon si Clara ng mga timpla ng alak para sa bawat miyembro, nagsanay si Mang Edward ng traps at sandatang gawa sa asin, at pilak naghandog si Sister Lourdes ng dasal, at panangga gamit ang bendita at orasyon si Bino ay nag-scout sa bundok. Nag-ulat ng paggalaw ng mga nilalang ang pagsalakay sa kuweba ng limot dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa dilim ng kagubatan, sa gitna ng katahimikan, naroon ang 4. Tahimik silang pumasok sa kuweba. Sa loob, naamoy agad nila ang matapang na amoy ng bulok na laman at sinunog na buhok. Ang dingding ng kuweba ay may mga ukit, parang kasaysayan ng lahi ng aswang. Sa gitna ng kuweba may altar. Sa ibabaw nito ay isang malaking itlog, itim, kumikislap, at tila nabubuhay. Sa tabi ng altar, naroon si Inang Ira. Ang malupit na labanan si Inang Ira ay may anyong babae, ngunit ang kanyang katawan ay kalahating abo, kalahating balat ng ahas. Ang kanyang mata ay hindi gumagalaw ngunit nakakakita sa bawat galaw ng kalaban. Habang papalapit ang grupo, iniangat niya ang kanyang kamay, at mula sa lupa ay sumulpot ang mga aswang na walang ulo, ngunit buhay, tinatawag na taong wala. Nag-ensayo sila para sa ganitong tagpo, ngunit hindi pa rin sapat. Si Mang Edward ay nasugatan ng isang taong wala. Si Bino ay natamaan ng itim na palaso na may laso ng balat halimaw. Si Sister Lourdes ay nawalan ng malay matapos pasukin ng espiritu ng uod ng dilim. Naiwan si Clara. Mag-isa. Laban kay Inang Ira. Lasing na labanan, humugot siya ng huling bote, ang pinakamatapang niyang timpla.
Tinawag niya itong bantay dugo, timplang may alak, dugo ng bayawak, pulang luya, at pawis mula sa katawan ng tikbalang. Isang sipsip at nagliyab ang kanyang katawan. Naging mabilis si Clara, parang usok, parang apoy. Tumalon siya pataas, sinaksak si Ira sa balikat, ngunit mumiti lamang ito. Hindi mo ako kayang patayin, Clara. Sapagkat ako ang dahilan kung bakit buhay ka. Nagulat si Clara. Ano nang ibig mong sabihin? Ako ang nagtaksil sa iyong ina. Ako ang nagtanim ng binhi sa iyo. Ikaw ay kalahati sa akin. Pagpipilian, kalabanin o yakapin, nayanig si Clara. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang lahat, ang kanyang panaginip, ang amoy ng dilim sa kanyang sugat, ang mga mata ni Ira na parang salamin ng kanyang sariling galit. Pero sa halip na sumuko, inalala niya ang kanyang lola, ang baryo, at ang mga batang kanyang iniligtas. Kahit ako'y galing sa dilim, ako'y piniling maging liwanag. Sinindihan niya ang basong may langis ng biniklad at tinapon ito kay Ira. Tumama sa mukha nito at sumigaw ang halimaw sa sakit. Habang nasusunog si Ira, napasigaw siya, hindi ito ang wakas. May mas matindi pa ang darating. Pagkapanalo, ngunit may halaga na wasak ang kuweba. Nabigo si Ira sa kanyang ritual, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, naglaho siya sa alikabok, iniwan ang itlog ng kadiliman. Si Clara, sugatan ngunit buhay. Si Bino, muling bumalik sa anyong tao. Si Mang Edward, nabuhayan matapos itali ng dasal. Si Sister Lourdes, huminga matapos basahan ng bendita ng apoy. Ang simula ng huling yugto, habang naglalakad palabas ng kuweba, bitbit ni Clara ang itlog ng kadiliman. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Pero ngayon kami na ang hahabol sa dilim. Lumipas ang ilang buwan mula sa labanan sa kuweba ng limot. Ang pangalan ni Clara ay hindi na lang bulong ng mga matatanda o chismis sa tindahan, siya na ngayon ang babaeng tumador na tagapagligtas. Sa ilalim ng araw at sa dilim ng gabi, siya ang naging gabay ng sta. Clara at mga karatig baryo. Pero alam ng bawat miyembro ng Bantay Gabi, hindi pa tapos ang laban. Ang itlog ng kadiliman, bagamat hindi pa napipisa, ay unti-unti nang nagpapakita ng mga palatandaan ng muling pagkabuhay. Tila may buhay na gumagalaw sa loob nito, at ang init na inilalabas nito ay parang apoy sa kailaliman ng impyerno. Panaginip na hinaharap sa mga gabi ng katahimikan, binabagabag si Clara ng panaginip, isang batang babae, nakatayo sa gitna ng gubat, habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid. Sa kanyang mga mata ay may parehong pulang ningas tulad ni Inang Ira. Sa kanyang mga kamay, bitbit niya ang itlog. Ako ang iyong kahapon at bukas. Hindi mo ako maiiwasan, bulong ng bata. Nagising si Clara na may luha sa mga mata. Alam niyang oras na. Kailangang tapusin ang lahat. Kailangang sirain ang pinanggagalingan ng dilim, hindi lang ang mga aswang, kundi pati ang ugat ng kanilang kapangyarihan. Ang huling ritual sa tulong ni Sister Lourdes, nalaman nilang may isang paraan upang tuluyang sirain ang itlog ng kadiliman, ang ritual ng pagputol ng ugnayan. Isa itong sinaunang orasyon na kayang durugin ang ugnayan ng laman at espiritu, ng dugo at sumpa. Ngunit may kapalit, kailangang ialay ang dugo ng isa sa lahi ng kadiliman. Kailangang sirain ang sarili upang maputol ang tanikala. At ang pinakaangkop sa ritual. Si Clara, dahil siya ay kalahating tao, kalahating nilalang. Pagpapasya at paalam sa gitna ng gubat, muling nagtipon ang Bantay Gabi. Bitbit ni Mang Edward ang huling bala na gawa sa pilak. Si Bino ay may hawak na kalasag na gawa sa buto ng tikbalang. Si Sister Lourdes ay may orasyon na isinulat sa balat ng puno ng saging. Tumayo si Clara sa gitna, may hawak na alak na tinawag niyang si Panapos, timplang pinaghalo ang lahat ng espiritu na kanyang nainom mula sa umpisa. Alak ng tapang, alak ng galit, alak ng pag-ibig at alak ng pagtanggap, hindi ako takot. Ako ay handa. Hindi para mamatay, kundi para maging kapayapaan. Ang ritual at sakripisyo, habang sinisimulan ni Sister Lourdes ang ritual, sinimulan ni Clara ang pag-inom ng panapos. Tumirik ang kanyang mata, nagliyab ang kanyang balat, at lumabas mula sa kanyang dibdib ang itim na usok, ang kanyang bahagi na galing kay Inang Ira. Mula sa itlog, lumabas ang pulang sinag, at nagkita sila sa gitna. Dalawang espiritu, iisang pinagmulan. Nagbanggaan. Nyanig ang lupa, nagsimulang umulan ng apoy. Habang ang dilim ay unti-unting pumapasok sa katawan ni Clara, inalala niya ang lahat.
Ang kanyang lola ang kanyang unang inumin ang sigaw ng batang iniligtas niya ang titig ni Ira ang pagpili niyang maging tao, isang huling sigaw mula kay Sister Lourdes, putulin yan ni ugat. Sumigaw si Clara hindi sa sakit kundi sa pagtatapos. Ako si Clara. Anak ng liwanag. At ito ang aking huling inumin. Ang liwanag ng umaga isang matinding pagsabog ng liwanag ang sumaklaw sa buong kabubatan. Nang bumalik ang katahimikan, wala na ang itlog. Wala na rin si Clara. Si Sister Lourdes ay nakaluhod, umiiyak. Si Bino ay nakatingala sa langit, habang tahimik si Mang Edward na hawak ang kanyang sombrero sa dibdib. Isang malamig na hangin ang dumaan, amoy alak at bulaklak. Isang bulong ang narinig ng lahat, ako'y di nababalik. Ngunit ako'y di rin mawawala. Bantay gabi, sa bagong simula pagkaraan ng ilang buwan, bumalik sa normal ang sta. Clara. Wala nang balitang nawawala, wala nang kakaibang sigaw sa gabi. Ngunit may mga usap-usapan, isang babae raw ang nagpapakita sa mga batang nawawala at ibinabalik sa bahay. Isang liwanag daw ang lumilitaw tuwing may aswang na lumalapit at biglang naglalaho ito. May amoy alak na simoy tuwing gabi, ngunit sa halip na lasing, ang mga tao'y nakakaramdam ng katahimikan. Si Bino ay naging tagapagbantay ng kabubatan. Si Mang Edward ay nagtayo ng aklatan ng mga anino, isang lihim na silid aklatan ng lahat ng kaalaman sa nilalang ng dilim. Si Sister Lourdes ay bumalik sa kumbento, ngunit paminsan-minsan ay lumalabas upang turuan ang mga kabataan ng mga dasal panglaban sa dilim. Isang basong alaala sa gitna ng kubo ni Clara, iniwan niya ang isang mesa. Sa ibabaw nito ay may isang baso. At sa basong iyon may alak na hindi nauubos. Sa ilalim ng baso, may isang papel na may sulat kamay, ang dilim ay parte ng mundo, pero hindi kailanman nito kayang lamunin ang liwanag ng taong lumalaban. Clara, 3.